Please be seated, and this time, it's fix also our attention no, sa mensahe sa Ginoo karong adlaw, because I believe with all of my heart na nanapoy buhaton ng Ginoo sa atong kinabuhi, and then we will continue with our team series starting last Sunday karong month of October hangtod na ni sa December, kay hangtod na sa ato ang anniversary. Ang ato ang tema, the gifts of graces for all of us in Christ Jesus. And then ato ang topic number 2 today, this morning, the gift of infinite chances. Can you say the word can you say the phrase infinite chances? All right. When you say infinite, no, forever, dili mahuman, unending. Kung naay second chances sa relasyon, naay second chances sa pag-eskwela, sa pangandoy ug sa mga bagay-bagay sa atong palibot, naapod sa atong Ginoo who is real, relational, and gracious. Amen ba? Palapakan nato ang Ginoo kanang kusog na palakpak para sa iya. Hallelujah. Kanunay naay chances sa Ginoo. Sana ato ana masabtan. Our God is not only the God of second chances, indeed He is the God of infinite chances. As in, di gyud mahurot ang chances sa Ginoo sa atong kinabuhi. And that's good news para sa tuang tanan. All right? Because most of us has messed up, fail at some point in our life, and commit mistakes kinsa may wala nasayop sa tuwa dinhi. Do you follow? Matagusa sa ato siguro sa matag adlaw sa atong pagkinabuhi na mga panahon nga masipyat ta sa ato ang bilang tatay, masipyat ta bilang asawa, masipyat mo bilang mga anak sa atong tanan. Wa gyud perpekto sa tuwa, but of course human as we are, no, na magay mga panahon nga ma-fail ta at some point sa atong kinabuhi. And of course we are not, ako nagisulti kanina, we are not using that reality, this reality nga masipyat ta as a defense mechanism just to keep on sinning. Of course, sabot ana, it just understanding that it is part of our not yet glorified physical body, mind, will, and emotion. Kaya wa pa man tagi glorified. Do you follow? Kaya glorification time, after naman to katong pagbalik, no? Pagbalik na si Ginoong Hesus, i-glorified atong lawas, ilisan og perfect na lawas, design sa heaven. So, mientras nagkapaabot ta, as we anticipate the Lord's second coming, napagyapon ta diri sa atong lawas nun nga lawas nga usay ma-fail at some point, no, sa atong pagkinabuhi diri. Pero mo nang gitagaan ta gasa sa Ginoo karon, ginapahinumduman ta sa Ginoo karon nga even if we fail at some point sa atong kinabuhi, even if we commit mistake, He is the God of infinite chances. Amen ba? Na kanunay makaduol ta, kanunay sa Ginoo kay bilang ang mga anak niya. Nya kanunay nato nang makot, no, very common kay na nga ginakot nila ang prodigal son. Di ba? Pero nibalik siya sa dihang nakarealize sa iyang mga kasipyatan, nibalik siya sa ilahang lugar, sa iyang amahan. Ang iyang amahan naghulat ra gyud sa iyaha og gi-embrace siya, gidawat sa pagbalik. Wa na usab ang ilang relasyon bilang amahan o anak, wala na usab ang ilang paghinigugmaay, wala na usab ang gugma sa amahan sa iyaha, mo po na ang gugma sa atong Heavenly Father sa tuwa. Amen ba? Never mausab. Muna ingon ako ganina sa atong prayer time, usay ang mga tatay sa diri sa kalibutan, usay neglected, usay not appreciated, usay di kay mapasalamatan. Pero we do our part as a father, kasi usay dili lalim maging tatay, knowing that we are fathers. Papa man mi. Sabot mi na ami responsibility sa among mga anak. Alright? The same also sa atong Heavenly Father, nga padayon gihapon sa paghigugma kanato despite of our failures, frailties, mistakes, and even we fail at some point sa atong kinabuhi. Sana ato nang masabtan. Alright? So instead of fixing everything in our own ways, kanang kaugalingong pagpaningkamot, we always acknowledge the abundant grace of our Heavenly Father, the Lordship of Jesus over our life, and the enabling power of the Holy Spirit. Do you notice? It is always by the involvement of the Triune God, the foundation of Christianity, ang pundasyon sa ato ang pagtuo. Amen ba? Sana ato nang masabtan. Alright? Because when we say God, it speaks about the Father, Jesus, and the Holy Spirit, and they are inseparable. They are one in nature, kinaiyahan, deity, pagka-Diyos, sa ilang gahom, sa ilang power, and purpose, laraw o katuyuan, they are one. And one of the amazing features of God's character or kinaiyahan is His incredible patience and understanding with us. Grabe mo pasensya ang Ginoo sa tuwa. Grabe mo sabot ang Ginoo sa tuwa. Amen ba? Kaya kung wa lang nagpasensya o nisabot ang Ginoo sa tuwa, daghan na sa ato karon nga matay na.
Dagan sa ato karon is surrender na o wa nakabarog sa katubangan siguro. Pero tungod kay pasensyoso kay Ginoo sa tuwa, understanding kay Ginoo sa tuwa ang kinabuhi, mo na gitawag og grasya. Kanato na masabtan mo nang hantod karon nakabarog gyapon ta siyang atubangan, nakaalagad gyapon ta siya. Amen ba? Kanato na masabtan. Psalm chapter 86 verse 15 it says, "But you, O Lord, are God who is merciful and gracious." So, you see that? Laban doon kayo, gracious. Is slow to anger and abounding in steadfast love. When you say steadfast, other translation, consistent, makanunayon. Alright? Loyal nga klase sa gugma and faithfulness. Kanato anang masabtan. No? When you say faithfulness, from the word faithful, na He is true to His words, He is in a habit of fulfilling His promises to each one of us because indeed He is a faithful God. Isa na sa mga kinayahan or divine attributes or characteristics sa atong Ginoo. Hallelujah. And we praise God for that. Amen ba? We praise Him for that. Kay faithful sa atong kinabuhi. Faithful sa paghatag natong kinabuhi. Faithful sa pag-provide sa atong mga pagpanginahanglanon. Faithful sa pag-protect sa tua. Faithful sa pagtuman sa mga saad sa atong kinabuhi. Amen ba? Munang Ginoo nga atong gina-serve. Also, in Micah chapter 7 verse 18, it says, "Who is a God like you?" Alright? Pardoning iniquity, mupasaylog mga sala, and passing over transgression. Kana bitong nauso sa ato, kanang kana sa layman's term pa na, kanang piyungan na lang. Di ba, na mga tayo usahay nga atong mga anak, mura ginikanan ba? Sa atong panimalay niya, usay, masipya atong mga anak, na mingon ta, sige, piyungan na lang nato, din lang sa nato, disiplinahon, kay murag kaya pa man, wag man kanya tuyo piyungan lang sa mo po ng passing over transgressions ba nga Ginoo ba nga sige withhold sa Ginoo sa iyang mga usay mo withhold man Ginoo disiplina mo withhold usahay sa iyang pagpano sa mga katawhan sa mga Israelita kaniadto. Okay, passing over transgression for the remnant of His inheritance. He does not retain His anger forever. Always remember that. He did not retain His anger forever. Yes, ato ang time karon because we are now in Christ Jesus. We are now one with Jesus. Dili na ta subject sa kasuko sa Ginoo. Always remember that. Do you follow? Sana ato na masabtan. Because we are now His children by faith in Christ, and we are now one and in Christ Jesus His Son. And therefore, di na ta subject sa wrath or kasuko sa Ginoo. Pastor, unsa ba ni mahitabo sa tuwa? Kita nga mga anak sa Ginoo karon kung sample natay sa masipyat ta or di kaya na mga intentional sin usahay sa mga sa Ginoo, disiplina pwede na kasuko. Do you follow? Kay lahi tong kasuko ba nga murag nagpungasi nga murag wa ka nailhi sa Ginoo ba or wa mo'y relasyon. Sa nato ana masabtan, that's our identity today under the new covenant of grace. Kaniadto under the old covenant of law, masuko gyud ang kanunay Ginoo sa ilaha ba? Kaya ilang relasyon, katawhan naman sila. Katawhan. Do you follow? Katawhan. Kasi kalainan sa katawhan o sa mga anak. Dako kay ginagkalainan. Sana ato na masabtan. Katawhan. Kaila ta. Alright? Murabag constituents. Ginoo as a leader and then ang Israelita, mga constituents niya. Murag ka ng mayor o niya, mga taga Davao City. Do you follow? Pero pag may kag mga anak, lahi na nga relationship na. Do you follow? Mga anak, nananay relasyon na. Mga anak na. Ug mo na itong identity karon in Christ Jesus. Sana ito na masabtan under the new covenant of grace. Alright? Yeah, the Bible says, klaro kaayo, even sila Apostol Pablo, ilag yun nang giklaro sa ilang mga books, nga di na ta subject sa kasuko sa Ginoo because we are now in Christ Jesus. Sana ito na masabtan. In fact, our Bible is full of people who receive second chances. Kaya ang Ginoo lagi mo pasaylo siya, ang Ginoo mupasra sa mga transgression sila kaniadto niya. In fact, ang ilang Ginoo kaniadto hangtod karon wa na mausab kay immutable man ang Ginoo. Immutable means wa siya naga-usab. Alright? And ang Biblia puno na siya mga tao nga nakadawat og second chances and even third and fourth chances, a symbol of affirmation of God's amazing, abundant, and sufficient grace and special favor. Now, who are these people? Kinsa mga tao nga nakadawat og second chances, even third and fourth chances sa Ginoo kaniadto. Alright? Atong tan-awon na from the Old Testament hangtod sa New Testament, kinsa ni sila? Si Adam and si Eve. Although gipalayas sila sa Garden of Eden, pero asa man ang grasya dito, pastor? Nagipalayas man sila. Part sa disiplina silang gibuhat, gipalayas sila sa asa?
Ipalaya sila sa Garden of Eden. Pero asa ang grasya? Wa sila patiyas Ginoo. You follow? Even sa atong kinabuhi karon ay mga panahon madisiplina ta, although kay naman tayo mga kasipyatan usahay, pero buhi gyapon tatod karon kay gigrasyahan tas Ginoo. Amen ba? Sana ato na masabtan. Ug mo na disiplina sa ato ron bilang mga anak sa Ginoo. Alright, na mga times ginaalaw sa Ginoo nga na mga suffering sa atong kinabuhi tungod kay natin mga kasipyatan, pero gibuhi gyapon tas Ginoo kay He is the God of infinite chances. Amen ba? Sana ato anang masabtan. Kinsa pa si impatient Moses. Remember? Nga si Moses dali ra siya masuko, masuk-anon kay siya. Unya imbis na nga ang katong iyang staff niya, yang gibunal dito sa bato, di ba? Kung dagan many times nga dali ra kayo masuko, nakapatay man gani si Moses kay gisumbag niya tong Egyptian. Alright? Dagan di siya perfect pero gipasaylo siya, nakadawat siya second chance sa Ginoo. Amen ba? Kinsa pa? Joseph's brothers who betrayed him. Nga kalima, imagine imong kaugalingong igsuon gibaligya ka. Pero gitagaan gyapon sila chance sa Ginoo ba? Masing gibetray nila si Joseph. Paano man sila gitagaan chance sa Ginoo katong nag-famine katong sa lugar nila, naabot sila sa Egypt, gipakaon sila sa igsuon nila nga ilang gibaligya. Ang nag-adapt sila dito, nagpakaon, nag-supply sa ilang mga basic necessities, ang ilang igsuon ilang gibaligya si Joseph. Maskin si Joseph gibaligya dili maayo iyang kahimtang kaniadto, naka-experience siya dili maayo, gibetray sa mga igsuon, pero gigamit to sa Ginoo ang iyang kaagi nga dili maayo para mulambo sa siyang kinabuhi. O sa dihang nilambo siya because he responded with grace, he responded with positivity, and because he responded with faith. That's why nahimo siyang naglambo, nagmaayo iyang kinabuhi dito sa Egypt. Unya sa dihang ang iyang mga igsuon nagkinahanglan, nakatabang pa siya. Pero ang kanunay, how we respond is what really matters. Perspective matters. Di ba palo? So katong iyang kaagi nga dili maayo, gigamit gyapon to sa Ginoo para mo lambo siya, stepping stone para mo lambo siya. O nakatabang pa siya sa mga igsuon niya. Yang nakanindot kay si Joseph, very gracious, ipasaylo po gyapon niya mga igsuon. Pasaylo niya. Alright? Sana ito na masabtan. Sa paman, sa pagkitagaag tsansa sa Ginoo, greedy Jacob and Esau who both wrestle for their birthright and their father's blessing. Kung imong tan-aw, silang duha gitagaan po na siya o gitagaan po na sila kanang chance sa Ginoo. Unsa pa? The prideful King Saul, si King Saul, that's why he became demoted from his kingship position. Di ba si King Saul, remember? And he was demoted kay di man siya maminaw sa Ginoo, na instruction ng Ginoo sa iya, and intentionally he disobeyed the instructions of God, and that's why na-demoted. Gikan siya posisyon na king, gi-demote, no? Gibagsak sa Ginoo, gi-humiliate sa Ginoo. It's a challenge and reminders for all of us, to each one of us today, bisag unsa atong position, always remember, dili ra nas kalibutan, anytime pwede na kuhaon sa Ginoo. Unang di ta magyabang kung sa atong position karon. Do you follow? Okay, anytime pwede na kuhaon sa Ginoo because God is a sovereign God. He takes control of everything. He can do all things and no one can stop Him. So bisag unsa atong position karon, bisag unsa kadako sa atong sweldo karon, anytime pwede na kuhaon sa Ginoo, pwede ta ibaba sa Ginoo, depende sa atong attitude toward Him and towards the people around us. Sana to na masabtan. So tungod kay wa siya naminaw, gidemote siya sa Ginoo as a disiplina para sa iya. Asang grasya, pastor? Wa man siya patya dayon. You follow? So sana to nang masabtan. Pero mo ra gud gyapon kamatayon na. Pero importante nga mamatay nga naay Jesus kinabuhi. Amen ba? Mo na pinaka-importante. Amen ba? Mo na pinaka-importante mamatay ta nga naay Jesus. Kay kung why Jesus, after sa kamatayon dito kita sa impierno padulong. Pero salamat tas Ginoo kay kitang tanan nga naa diri na naman tayo Jesus, na nituo naman ta kay Jesus, sirado ng impierno para sa atong tanan. Palakpakan nato ang Ginoo. Kanang kusog nga palakpak para sa Ginoo. Hallelujah! Romans chapter 8 verse 1, for there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. And you look at the original language sa condemnation, ang ginamin dito, condemnation, eternal damnation to hell. So there is now no condemnation to hell for those who are in Christ Jesus. Asa nata karon? Nanatakang? In Christ. Nanata kay Kristo. That's why sirado ng impierno para sa ato tanan. Sana ato na masabtan. Kaya ang eternal life nga ato nadawat, eternal man, forever. From the Greek word ayunaya zoe, which means a life, a divine life that God has given, and it is
forever. Hallelujah. So ang ato ang kaluwasan nga ato nadawat tuod kay nituot ta kay Jesus, that includes our justification, is forever. Sana ato na masabtan. Alright? Anyway, kinsa pa gitagab chance sa Ginoo si King David, the murderer King David. Remember? Na even ang yang general yang gipapatay tungod kay na siya nakita nga gwapa sawas general. Diba? So we have to be very, very careful sa ato kay na itong mga mata usahay, muna source usahay sa mga di maong ay process sa atong hypothalamus. Kay natay part sa atong brain, amygdala, i-receive niya itong mga makita, atong mga masinhutan, na i-process ato ang hypothalamus. Kanya from sa atong hypothalamus, atong processing unit, atong utok, muna mo usahay, mo sugo sa ato ang mga kinasuluran, mga kamot, mga tiil, sa atong mga actions, resulta ba? So mag-careful dyan, yung ganina, kinahalan ang protection sa Ginoo sa ito ang matag-adlaw kay musugot ang sa dili, prone ta sa mga temptation sa itong palibot. Di ba palo? Kanya, magkaanan natin dito, natin mga makita-kita, kita tag mga sagunsa diha, na si David, muna ang nahitabo sa iya, kita siya gwapa dito. Uy, saan man ang gwapa na sexy diha? Kanya, yang gibuhat kay, ganahan man kay sa ato, kay sexy o gwapa man, yang gipauna ang kang bana. Tama, di ba palo? Remember sa story? Ipauna niyang bana, general, diya ka una diya para mauna kag kamatay. Unya gimeditate yun yung maayo kamatayon na to ba? Diba? Unya muna kasala siya adultery. Alright? So sana ma-remind ta niya na nga mag-careful dito sa itong pagkinabuhi. Unya kinahanglan nga mag-ampo ta kanunay sa itong paglakaw, sa itong pagpanarbaho, kay wata masayod, basi ma-expose sa temptation, unya basi unya masipya ta. Pero kaloy sa Ginoo ginaproteksyonan man ta niya. Amen ba? Labi na mga bana nga naa diri karon. So sana ito nang masabtan. Munang ay mo kalain, di tamalain mga bana kung ato mga asawa, mubasa kanunay sa ato mga cellphone. Munang pag-abot na to sa itong balay, ibutang imong cellphone sa refrigerator or bisag asa diya nga table kay ilan ng kuri-kurion. Kung kinahanglan, kabalo sila sa password, basig mga password ani ato mga cellphone, o sila kay balo. So kinahanglan ang password nato sa itong cellphone mga lalaki, kabalo ato mga asawa. Dapat maka-open sila. Kaya kung dili gani sila maka-open, delikado na. Sigurado, wa ko na tumutumo, wa ko na speculate, pero anong di man ma-open sa mga asawa yung cellphone. Alright, kinahanglan ma-open kay para makuri nila. Yan mo katingala na, yan ang mga asawa, taas na sila gradar, kay gibuhat na sila sa Ginoo, mo design sa Ginoo para sila, kay protection na sila sa ato. Di ba palo? Or a man after God's own heart. Alright, a man after God's own heart. It means intimacy, closeness, nga despite sa iyang mga nahimo nga dili maayo, pero na-close gyapon niyang Ginoo, kay very honest man kay siya. Mura mo ganay gusto sa Ginoo gud. Na maging mga panahon nga masipya ta, pero ang gusto sa Ginoo maging honest ta ba. Muduol ta siyang presensya, mo confess ta mayon ta, Lord, kasala gyud ko, pasaylo ako, dawato na ako Lord, kung sa man nimo disiplina para sa kuha. Pero Lord, di ko muundaw sa pag-alagad kanimo, mo balik ko sa imong presensya. Balik na gyud sa presensya sa Ginoo every time masipya ta ba. Amen ba? And for those of you nga makakita ani nga video, actually kanunay our God is the God of infinite chances. So kunay mga panahon masipya ta, balik gyud ta sa presensya sa Ginoo. And He's willing to embrace you, and He's willing to love you again and again and again. Di na mahurot ang gugma og chances Ginoo. Muna atong Diyos. Paglaom na ba sa tuwa nga sa tanan nga mga nahilayo sa Ginoo, sa presensya sa Ginoo, pwede sila mubalik sa presensya sa Ginoo. Amen ba? Sana ato anang masabtan. Alright? Kinsa pa? Si Samson nga very marupok, dako unta og lawas pero weak sa emosyon. Sa may dakong lawas diri. Bitaw? Tinuod bitaw? Samson, di ba? As actor kaayo, pero weak kayo sa emosyon. Alright? Unya, tungod kay weak sa siyang emotion, nakasala po gihapon siya. Gihinan bitaw sa siyang mga parinti, gihinan sa siyang mga ginikanan, nga ayaw ng mga dili, mga magtotoo. Dili mga Israelita, pero gahi magyabon sa gulo. Alright? Wa siya naminaw tambag. That's why mga young people nga naadiri karon, mga singles, pag inon gani mo sa inyong mama papa nga pilian ninyo ang mga tarong, pilian ninyo ang naay Ginoo sa ilang kinabuhi, pilian yun ninyo, paminaw yun mo silang tambag, ayaw pagsundog kay Samson. Di palo?
That's why nakahiagom siya mga dili maayo nga consequences. Pero of course, gipasaylo gyapon siya, gigrasyahan gyapon siya sa Ginoo, of course. Pero nakaagi siya mga sufferings nga dili unta niya maagihan simply because gahi man siya ulog, wa siya naminaw tambag. Kaya na nabesa siya mga parinting nga, ayaw lagi na si Kuan, gisiga na yung nauyab gani, nga Palestinian. Dilayla, ina siya, ginaina siya mga parinti, yung mga ginikat, ayaw lagi na, kay, di ba na sila mga magtotoo, lahi man lang mga Ginoo. Di ba, ingon ang Ginoo, ingon sa, in fact, common kay na sila nga ayaw mo pakigminyo o dili magtotoo hangtod sa New Testament, given yapon na sa tuwa, dili mo kigminyo o dili mga magtotoo. Di ba? Pero kung nakaminyo man, nagyapoy chance ko gihapon, di ba? Nagod gihapon, pero mas maayo mo gunang musugod ta sa tama. Di ba, palo? Pero kung naagid, pastor, paano man nakaroon, pastor, nga, di man siya magtotoo. Pag-ampo, kag maayo sa Ginoo, nga madala niya mo siya sa Ginoo. Di ba, palo? Pero of course, di man ikaw ang mudala, di man ikaw mudaog ang Ginoo man. So, ang puan niya magmayo niya, kung na yung mga suffering, usay nga, di siya mauban nimo, di siya mutuon nimo, part na sa disiplina, o part na sa consequences, ay mong pagpili. Di ba, palo? Ay, kasako sa Ginoo, nga magyaw-yaw ka, Lord, magic ka na ni diretso, Lord, bakuhan na din. Kristohanunan na dahil ni. Kaya gusto ka mo shortcut ba, kay kapuya ni, sige, sabot-sabot, ano nga. Mo man ang gipili, di ba, palo? Pasabot na ta, in every decision that we make, na-good na consequences. Ang grasya lang yun sa Ginoo, kay siyempre, di tapat yun sa Ginoo dayon, gaya po tag chance, pero iparealize mo sa Ginoo, nga mo gipili, mo na. So, hala, sige. Ano man na. So sana ito na masabtan niya. Si Samson mo man yung gipili. So nabuta siya. Di ba? Gibutahan siya siyang kaaway. Usgan man ta siya. But anyway, the stubborn prophet Jonah, maupod gihapon, kasabot na taana. Di ba? Who intentionally disobeyed God's instructions, maunang gibagyuhan, nadamay pa ang mga walay labot. That's how serious God is sa pagdeal og mga butang nga dili tama. Seryoso ang Ginoo sa pagdeal og sala. Sana inyo na masabtan. Even if He is so gracious. Pero seryoso ang Ginoo sa pagdeal. Gibagyuhan si Prophet Jonah. Damay pa itong mga crew dito sa barko. Munta ingon siya, ilapay ko ninyo kay kabalo siya nga siya mo isadaan nato munang gibagyo sila. May mga times sa itong kinabuhi nga usahay, maski kita rin nagpabuyag, kita ra ang nakasala, pero madamay sa itong mga anak, madamay sa itong pamilya, madamay sa itong paryente, madamay ubang tao, pero kita rin hinungdan nganong usahay na ay mga kasamok o kahasol sa sulod sa itong panimalay o sa atong palibot. Kaya mura po si Jonah usahay, pero mo gani na nga, mubalik yun tas presensya sa Ginoo. Dito mo sundog kang Jonah, although nasipyat siya, pero tanawa ha, pastor, asa ang grasya dito kay Prophet Jonah? Igrasyahan gyapon siya kay paglabay siya sa dagat, gisalo man siya sa isda nga monster, sea monster ang tawag. No, dili po to siya whale ha, kay naanag tong uban doon whale daw to. Dito siya whale. Ikaduha to siya second largest sa sea creature sa tibok kalibutan, ikaduha sa whale. Alright, kay kanang whale buutan man kaya na. Ang tawag sa nakatulon kay Jonah sa Biblia ang description sea monster. Nya kanang whale di man na monster, buutan man na, di man na manglamoy. Di man na mamaak. So kadtong gigamit sa Ginoo, ako na nag-discuss sa inyo many times, kadtong gigamit sa Ginoo dito nga sea monster. Alright, sea monster dito as in wild dito siya. Mangaon dito siya. Dili to siya whale. Although kana mga pictures karon mga ana. So careful ya mo ta although simple theology ra na pero importante nga masabtan nato kay nay purpose nganong sea monster ang gigamit. Kay kung whale ang gigamit, nya buutan kaayo ang whale, dili ma-display sa Ginoo iyang gahom. Pero tungod kay ang gigamit sa Ginoo sea monster wild, pero gi-display sa Ginoo iyang gahom kay even wild pa na sea monster pa na kaya niyang gamiton. Diyo palo, kaya niyang pasundon sa iyaha. Diyo palo. Unya sa dihang gilamoy, gikaon si Jonah, wa man giusap-usap si Jonah. Kaya ang purpose sa Ginoo para man saluon naman siya. Kung giluwa siya dito sa Nineveh. Nyasang grasya, wa siya namatay, wa siya giusap-usap sa sea monster. Unya giluwa na siya dito sa Nineveh kay gusto ipadayon sa Ginoo yang purpose. Kaya ang purpose sa life ni Jonah, muwali dito sa Nineveh. Di ba palo? Mo na grasya sa Ginoo. Kanay mga times usahay mo sukwahit tas Ginoo, na usahay mo simang tas Ginoo, pero pag once mo na nay kambuton sa Ginoo sa imong kinabuhi, buhaton gyapon sa Ginoo iyang part kay because He is so gracious sa atong kinabuhi, nadalhon gyapon tas Ginoo dito kung asa niya gusto nga gamiton ta, asa gusto sa Ginoo nga mahimo lang effective nga mga anak niya nga nagatuo sa iyaha,
Unya, magamit na sa mga buluhaton. Masi usahay natin mga kasipyatan. Do you follow? Muna'y gracias Ginoo ba? Sana ato ang masabtan. Alright? Muna'y gracias sa Ginoo. Unsa pa, matuta sa ato sa New Testament, ang adulterous woman. Very common na sa ito nga storya sa John chapter 8, 1 to 11. Alright? Nga brought before Jesus by the self-righteous Pharisees, mga agents and followers of the Mosaic law, pero sa ilang kinabuhi, remember this no, kani mga Pariseo manggod, muna sila ang mga very conscious kay sa Mosaic law, sa Old Covenant of Law, the Mosaic law. In fact, pagdala nila sa adulterous woman to Jesus, ilan ang tang batuon. Dapat batuon siya hangtod mamatay kay mo nay according sa law of Moses, yun ang mga Pariseo. Law of Moses, batuon siya. Nya simple lang kay respond ni Jesus, kinsa sa inyo ha diri ang walay sala unag labay o wa gyud nilabay sila masing isa. Do you follow? Kaya na-realize nila nga wa man sila di man pud sila angayan di ay kay sila pod makasasala man pud sila. So why nilabay maski usa sa ilaha. Alright? So kaning mga Pariseo, mo ni mga agents, followers of the Mosaic law, pero sa ilang kinabuhi o kinaiya dili makita ang ilang ginasulti nga mga balaod. Diha gikan ang principle of walking our talk o dili magplinastic nga maayo o magbinuutan lang kung naay nagatan-aw, pero kung wala mga monster di ay syagit dire, syagit dito, pamalikas dire, pamalikas dito, tagay dire, tagay dito, binuang dire, binuang dito, in short nakamaskara. Double, nasalay double Lord, double nga Ginoo, ang isa pang Monday to Saturday, ang isa pang Sunday ra gyud, mao nang buutan lang sila pag Domingo. Sana ato ang nasabtan. Alright? Kaya kini mga Pariseo, grabe mo sila, grabe makapanghambog, pag mag-ampo sila, prayerful jud niya, naghatag yun ikapulo mga halad, o nagpass jud mi, panghambog yun nila. Pero ilang kinabuhi, wala ni speak sa ilahang ginasulti. Sana ato ang masabtan. So kita, it's a reminder for all of us also nga di ta magplinastic. Isa lang atong Ginoo, amen ba? Ang atong Ginoo from Monday to Sunday yun na. Amen ba? Dili kay Ginoo natin Ginoo pang Monday to Saturday. Kunya ang Ginoo na puti Ginoo pang Domingo ra. Ug man ang usahay buutan na tag Domingo. Sana ato ang masabtan. Reminder na para sa tuwa. Alright? Sana ato ang masabtan. Pero kani silang tanan, kani ato na mention of human life here on earth, mo na realities of human life here on earth. Nga ang tao ra gyud bisag unsaon tao ra gyud nabay sa slide alay ay picture yata diha no gusto lang nako ni si John MacArthur, it means absolutely nothing to profess Christ if your life doesn't back it up. So munang ang atong Kristohanong kinabuhi di lang ni pang Domingo, amen ba? Sana ato ni masabtan adlaw-adlaw ni ato ang Kristohanong kinabuhi, amen ba? From Monday, Tuesday to Sunday unya hangtod na hangtod kwaon tas Ginoo ato gina lifestyle and ang pagsimba lifestyle gyud siya di lang kada Domingo, amen ba? And that's why we need a savior, and we thank God because of Jesus and his finished work on the cross we are saved today. And the only reason why God has allowed all these things for us to realize that He is only the perfect being, therefore He alone is to be worshipped and served. Amen ba? Yes. Kaya siya lagi di masipyat, siya lagi perfecto, dili ang pastor, dili ang leader, dili ang mga tao nga muadto diri sa atubangan, Lord bisan kinsa katapad nato, imong bana, imong asawa, imong maestra, imong maestro, tanan mga tao, boss nimo, kauban nimo sa trabaho, tanan na sila, tao ra gyud na sila. Except sa atong Ginoo, siya ragay perfect. Amen ba? And that's why, kanunay natong itutok atong mata kay Jesus. Imon sa Hebrews chapter 12 verse 2, fix your eyes upon Jesus. Kay nga naman, siya ray perfect, siya ang author and finisher of our faith. And every time we fix our eyes on Jesus, kanunay tang ma-inspire, dili ta ma-discourage. Amen ba? But when we look at those people nga sa atong palibot, nga usay dili perfecto, ma-discourage ta, ma-stumble ta, di follow? Labi na pag mga leaders atong ginatanaw, so ako ning kanunay ginasulti, don't look at us as if we are Jesus. We have to be like Jesus, Christ likeness. Munay goal sa Christianity, Christ likeness, to be like Jesus, but we are not Jesus.
Do you follow? I want to be like Jesus. You want to be like Jesus. We want to be like Jesus. Of course, kasabutan na. Pero dili ta si Jesus mismo. Do you follow? Sana ato na masabtan. So don't look at us as if we are Jesus. Nga di namin masipyat. Huli mi kaayo. Dili, pareho ra kita dali. Ako nang ginabalik-balik. Kanunay sa inyo ha. Kitang tanan sa tubangan sa Ginoo. Pareho ra kita. Pantay-pantay ta. Way labaw sa tuwa dali. Amen ba? Pareho ra tang tanan. Pareho ra tang tanan na direct access to the throne of grace. Anytime, anywhere, makaduol tas presensya sa Ginoo. Pareho ra tang tanan mga anak sa Ginoo. Pareho tanay Holy Spirit. Amen ba? Amen. Sana atuan na masabtan. So pantay-pantay ta tanan atubangan sa Ginoo. Walay labaw-labaw sa tuwa. Pero anong naman mo din sa tubangan, pastor? Naami dire kay gasa man ni giftings. Di pa no? Pero it doesn't mean nga labaw-labaw mi sa inyo. No. Dili yun si Jesus ra tong boss dire. Palapakan nato ang Ginoo kanang gusto nga palakpak. Ana atuan na masabtan. So love Jesus, respect Jesus, give to Jesus, follow Jesus. Ug ang pagrespeto nato, pag-alagad, they will overflow. Amen ba? Sana nato na masabtan. That's why grace will always lead us to Jesus. Never sa atong kaugalingon, never sa akong kaugalingon, never sa atong kaugalingon. Sana nato na masabtan. Alright? Kay sa yaha, pagutan-aw ta kay Jesus, di gyud ta ma-discourage. Siya lang yun ang perfect. He alone is to be worshipped and served. Sana ito na masabtan. Ug ang mensahe, ug mao nay mensahe sa Biblia, from the Old Testament to the New Testament, nga ang Diyos gracious, loving, merciful, the God of infinite chances, that even His own begotten Son, si Jesus, He provided for us to be saved, those who believe and understand it from eternal damnation to hell. O kita pod kay nisabot naman ta, o kinsa pa, unapay mga mutuo sa iyaha, maluwas po sila. Nausbo na ko, mauna yung mensahe sa Biblia, dili puro pangasaba, dili puro judgment and condemnation. Gusto rin matag tinuod. Gusto rin tag truth. Pero dili itong murag ganit ka ng halos kanunay na lang, masigit tag pangasaba. Di ba pala? Halos kanunay na lang, masigit tag pang rebuke. Ang gamit sa Biblia, upat. Rebuke, teaching, rebuke, correction, and training. Pag ang karakter ang problema, correct and train. Pag karakter, pag pagtuo ang problema, rebuke and teach. Pag pagtuo ang problema, belief system ba? So i-rebuke, unya, tudloi. Kay mali man yung pagtuo. Pero kung karakter, i-train, i-correct. Dili kay atong isagol-sagol ba nga masking karakter ang usay problema, sige na itong rebuke, sige na itong kasabaan sa itong rebuke. Karakter naman yung problema. Ug sa ato ang tanaw karon, study shows, no? Pa-listen to this, study shows karon sa survey sa kadaghanan mga churches karon, ang problema ug struggle sa mga churches karon, karakter man, di man pagtuo sahay. Kay even sa tuwa dire, ang pagtuo nato, sabot naman ta. Atong pagtuo si Jesus, ang atong kaluwasan, grasya sa Ginoo na lain. We believe in a triune God, di ba? Tama? Di ba kinahanglan sig balik-balikan na kasabot naman ta. Kasabot na pud ta nga we are no longer under the old covenant of law, we are now under the new covenant of grace, and then natay new identity. Daghan na ato nang gi-series dire, nakasabot na ta ana, di ba palo? Ang problema usahay karakter nato. Ang karakter nato usay problema. Nga usahay ma-misinterpret as kadaghanan. So i-correct siya, i-train siya. And then pag i-correct ta, di po ta ma-discourage, di po ta malain. But pasabot anang i-correct ta, naigugma yun ang Ginoo sa ato. Kung na mga mensahe diri nga murag feeling nato, murag kita to, naigo ta, di ta padungog-dungog. Wa man ko nasunod-sunod sa inyo. Di ba? Di man ko kasunod-sunod. Pero but pasabot nga pag naay mensahe sa Ginoo nga murag kita to, murag gina-remind tas Ginoo, but pasabot God is working sa imong kinabuhi. Amen ba? He loves you personally. Amen ba? Pasabot siya unsa imong gikinahanglan. Mo na atong gikinahanglan, mo na imong gikinahanglan. Pero it's up to you unsa imong pag-respond. Kung respond ka nga, Lord, salamat para gila sa kuha, Lord. Mabago imong kinabuhi. Mabago atong kinabuhi. Di ba, Lord? Pero kung respond ka nga, siya rato. Wala na siya to. Sitag panudlo ba? Muna ang uban na bag-o, kita wala. Kaya siya panudlo. Kanong mensahe, Pastor, ganyan, para gito sa yaba. Ano sa tubangan diya? Para gito sa kusilingan ba? Yan, apo iban usay sa mga asawa, para gito sa bana ba? Bana pa sa asawa. Na matingala ka, na bag-o na imong bana, na bag-o ng asawa, ikaw wala. Di makagpanudlo.
Dapat anak dapat Lord, yes Lord para gito sa kuha. Kuha to Lord para gito sa kuha. Labi na lang kanang akong gisulti kaganina nga di ta magplinastik. Kinahanglan atong Ginoo isara dili kay Ginoo pang Monday to Saturday and then naputi Ginoo pang Domingo. Mo nang Domingo ra buutan. Kana ato ana masabtan. Ni palo. Napata diha. Palapakan sa natong Ginoo kanang kusog nga palakpak para sa iya. Kana ato na masabtan. Alright? Ug mo nay usbunako mo nay mensahe sa Ginoo dili judgment, dili condemnation and matagaan tag chance sa Ginoo. Kitang tanan atay kanunay chance sa Ginoo. Okay? Kana ato anang masabtan. In application before I close, just as God is gracious, patient and forgiving to all of us, He wants us, His children, also to be gracious, to be patient and forgiving towards others. Amen ba? So sana maging gracious po ta sa uban, maging pasensyoso po ta, mupasaylo po ta sa uban, kay wa lagi perfecto sa to other even sa atong simbahan o sa tulod sa atong pamilya. Amen ba? Kay wa pa man natapos ang Ginoo sa atong kinabuhi. To our own family members, sa atong spouse, alright? Atong mga asawa, bana, and our children, to our students, kung teacher mo, pupils, that God has entrusted to our care, para sa mga teachers, kanadiraw sa tanan makaduog ani nga teachers, to our employees and constituents, kung boss ka, kung dako kag posisyon, to our workmates, to our co-workers, bahalag usahay mga marites sila, nega kay sila sa tua. Yung palo, we have to be gracious, patient gihapon, and to forgive them. Kay kita, ipasaylo o gracious man po ang Ginoo sa atong kinabuhi. Sa atong churchmates, mo gihapon, and other believers knowing that we are not yet glorified. Amen ba? Sana ato na masabtan. Di ta mga judge. Alright? Kay kitang tanan diri, wa pa matapos ang Ginoo sa atong kinabuhi, wa pa ta gi-glorified sa Ginoo. Sana ato na masabtan. So as God is so gracious to all of us, so patient, sana ato pa nang ihatag sa uban. Di nato na idalo sa uban kay wa na gidalo sa Ginoo sa tuwa. Amen ba? Sana ato anang masabtan. Labi na mo pasaylo sa mga tawo nga nagpasakit nato. Colossians chapter 3 verse 12 it says, yung sa inyo niya, therefore, as God's chosen people, gipili yung kas Ginoo, masking wa pa'y nipili nimo. Pero gipili na kang daan si Ginoo. We are God's chosen people, holy and dearly loved. Of course, gipili ta in Christ Jesus. Amen? Because of our faith in Christ. Sa di ni pili-pili nga tungod kay gipili-pili lang ka. Gipili ta diha kang Kristo. Amen ba? Because you place your faith upon Jesus. That's why you are chosen. God's chosen people, holy. Oh, you see that? That's your identity. Holy and dearly loved. Amen ba? Nga ang love dere past tense, dearly loved. Ibig sabihin, sukad pa sa una before the foundation of the world, gigugma na kas Ginoo hangtod karon. Amen ba? Ano ato nga masabtan? Clothe yourselves with compassion. Ngayon niya, clothe yourselves. Ilisi, sulubi imong kaugalingon og compassion. Kanang maluoy tas uban. Sama sa gibati ni Jesus, katong gipanggutom ang 5,000 people including their families. Kindness, pagkabuutan. Humility, pagpaubos. Compassion, kindness. So, masiusahin na yung mga tao. Dili kind sa toa, dili compassionate sa toa. Pero bilang mga chosen people, dearly loved, kay gigugma guta, nya, nakalisod ba mo hatag og gugma sa uban? Dili man lisod mo hatag og gugma sa uban, knowing nga ikaw mismo, gigugma kas ginusukad pas una. Sa nato na masabtan. And sa pa, gentleness. Ang kabaliktaran sa gentleness, harshness. And patience, pasensya, bunga na sa Holy Spirit ha, gentleness, bunga, kindness, bunga sa Holy Spirit, humility, bunga gyapon na sa Holy Spirit. But pasabot, suluba o i-allow ang Holy Spirit nga mag-manifest iyang mga bunga sa imong kinabuhi. Amen ba? Sa atong kinabuhi. Ano ato na masabtan? Ug sa atong tanan. And towards, nawa, towards others. Towards Others. Oh, towards others. Sana ato nang masabtan. And when you look at the context, pag matanaw nimo kung nakasulti man ni sa mga believers, and how much more sa mga unbelievers nga nagatanaw pa pud sila sa tuwa sa atong mga kinabuhi, ga-observe pa sila. Sana ato nang masabtan. Now, Pastor, what about those people around us nga nanggara naman og nagsige na lang man og balik-balik og himo og dili maayo sa tuwa? Pasayloon gihapon.
Ang gara naman, sige magbalik-balik hinoon kay gracious kaya sila, pasinsuto sa ilaha, buutan ta sa ilaha, nang gara naman nung sila, balik-balik naman sila, naghimog dili maayo sa mo. Experience na niya na. Pero unsay buhaton? Pasayloon gihapon? Of course, pasayloon gihapon. Amen ba? Buhata lang imong part and God will do the rest. Amen ba? Our job is to forgive. Amen? Ug ang Ginoo na bahala sa tanan, bahala sa uban. Sa nato na masabtan. But listen to this, it doesn't mean we will tolerate them. Ug magsige na lang pud tag paabuso. And that's why God gave us the wisdom also to set firmer boundaries. Firmer boundaries. Now, we can offer forgiveness to anybody, but we don't stand in front of them. Unya, magpasagpa ka, magpakulata ka, ug di ka mulikay, imong itunol, imong naong sa ilaha. Alright? Bastuson na ta, sumpagon ka, of course, dilingon ana ang ginamin sa pagpasaylo. Remember this. Giving someone a second chance means, yes, we forgive them, but also we give them another chance to earn our trust. Kaya sa tanan butang, especially sa relasyon, maunin pinaka-importante, trust and confidence. So that sa ilang part, makita pud nato that they are also changing because of the fact that we are not allowing them to keep on doing what they used to do to us. Amen ba? Amen. Sana ito na masabtan. So, pagpasaylo, din ibig sabihin nga, dala, paruhag balik akong naong. Sumbaga akong naong. Di po na yun, nana. Nagaan po tag-wisdom sa Ginoo. Para ma-realize po nila nga di po na tama ilang ginabuhat towards us. And they will change. Okay? Mapabako, baguhon po sila sa Ginoo. Maunang naay mga panahon, ultimatuman po nato sila kung ma-address ang relasyon, watay mabuhat, kay di man sila maminaw, mutuo, magpakorek. So the last resort could be parting ways, murag si Paul and Barnabas in their missionary journey para walay samok, nag-part ways sila, di man sila magkasinabot yun. Namag yung mga panahon nga di magkasinabot, even mga anak sa Ginoo, na ginaalaw na sa Ginoo because He is sovereign, di kay para wise samok. Pero of course, kasabuta, kung pwede pa maagapan, siyempre dito ta sa win-win solution. Amen ba? Amen. Sa kung sa takamayo sa ila, dautang gyapon ta nila. Pero there's nothing to prove. Tungod kay basta buhaton lang nato tong part na Ginoo na mo justify sa tuwa. Amen ba? Amen. God will justify you. Kung di na maka-destroy sa imong reputasyon, or kung ma-destroy man imong reputasyon, pero imong identity o relasyon sa Ginoo, di na nila ma-destroy because God will justify you. I tell you. Buhatan lang imong part. Ang atong part, magpasaylo ra gyud ta. Amen ba? Kaya kita mismo, gipasaylo ra po tas Ginoo. I don't know sa inyo, kung sa inyo mga kaagi about ana, pero ako, kaagi na ko ana many times. Kaya usahay, maski maayo kay ta sila ha, pero ilagi apuntang buhatan og dili maayo. Kana to ana masabtan. Right, before I close, I just want you to remember these three things. First, manalang ko 3 minutes, tapuso na nako ni diretso. First, when God gave us another chance, because He is a God of infinite chances, grab it. Amen ba? Amen. Grab it. Don't reject it. Because time will come, we could no longer have the opportunity to do it, to grab it, especially kung wa na tayo kinabuhi, o dili na ta makadecide pa. So again, grab it, don't reject it. Amen ba? Amen. Sana ito na masabtan kung gitagaan tag chance sa Ginoo. Secondly, when God give us another chance because He is a God of infinite chances, kaduhang letter G, go and sin no more. Klaro yun na. Amen ba? Amen. Go and sin no more. That's what Jesus said to the adulterous woman who was about to be stoned to death in John chapter 8 verse 8 o 1 to 11. Ito nang example kaganina. That's how gracious the Lord Jesus is. Yesterday, today, and forever. Di na mausab ang iyang pagka-gracious. Kung nakapasaylo siya before sa adulterous woman, today, He can also forgive and give you another chance. Kay wa man siya nausab. Always remember that. Sana ito na masabtan. So after grabbing the opportunity, nga gitagaan kang chance sa Ginoo, go and sin no more. Amen ba? Amen. Sana ito na masabtan. Makapasaylo ba si Jesus, Pastor? Of course, yes, because He is 100% God. Muna argument sa mga Pariseo, kaniadto sa iyang panahon, pasaylo man na siya.
Makapasaylo siya because He is 100% God. Kaya ang Ginoo ray pwede mo pasaylo o ni pasaylo mo pasaylo si Jesus because He is 100% God. Amen ba? The fullness deity of God the Father belongs to Him. Dwelling in Him is in Him also. Fullness deity pagka-Diyos sa Ginoo. Sana ito na masabtan. That's why we believe that Jesus is 100% God yun na siya. Muna makapasaylo siya. Muna yung nature. Alright? Now, when you are forgiven, remember this, and granted another chance, usbunako or emphasis, go and sin no more. Sana ito na masabtan. Pagsulti niya, pagpasaylo niya, paghuman sa pagdeal niya sa adulterous woman, wala siya niingon nga, go. O niya, pagpadayon sa imong gibati. Never niya gisulti. Go, o pagpadayon sa imong gibati. So, yung si Jesus, go and sin no more. So, kita, sana ito na masabtan. And for those of you, makita ani nga video, pagtagaan kag at siya another chance sa Ginoo, you grab it and go and sin no more. Kay kung unsa day resulta pastor kung mo sin more gihapon, mas grabe. Basig dili na ka stone to death. Kato stone to death pa lang siya, about to stone to death. Basig madayunan na yung kaglabay og bato hangtod mamatay ka. Do you follow? Wa man to gidayon ang labay sa bato. Tama? Wa gidayon og labay ingon si Jesus nga kinsa man sa inyo ang way sala unag labay, way ni labay. So wa na dayon ang paglabay bato siya. Patyo naman unta siya. Patyo na unta siya ba? Tungod sa iyang kagrabe siyang pagkasala niya. Pero wa gidayon gigrasyahan siya sa Ginoo. Pero unsay warning putos ni Jesus sa iya ba? Itagaan sa another chance pero nag-warning po siya sa iya. Go sister. Go, padayon sa imong kinabuhi. Pero ay nagpadayon sa pagpakasala. Kaya basit mabot ang panahon. Alright? Although, giperyoda na dito sa story. Alright? Pero when you meditate, alright? Very clear. Ang warning sa Ginoo ito, kay kumupadayon pagani kag pagpakasala, basit mabot ang panahon. Alright? Dito sa unahan, sa imong pagpadayon sa imong pagkasala, madayunan ang kaglabay o bato. Magmadayunan na hinong kagkamatay. Do you follow? Sana ito na masabtan. Kinay mga panahon nga usahay alaw sa Ginoo mga matay iyang mga anak kung wa na tanahimong mapuslanon diri sa kalibutan o nagsige na lang tagpadayon sa pagpakasala. Muna usahay tungod sa iyang grasya maao na lang ta diri sa kalibutan kaysa ma-stumble tanan mga tao, mga anak niya sa atong kinabuhi. Sa atong kinabuhi. Sana ato na masabtan. Alright? Usbunako, ingana ka seryoso ang Ginoo sa pagdil og sala. Amen ba? Tagaan pa tamog another example. Kung sa kaseryoso ang Ginoo mo dil og sala, si Jesus iyang gipadala para sa sala. Do you follow? Si Jesus iyang gipadala, iyang kaisa isang anak, gipadala niya para to pay the penalty of our sins. Ingana ka seryoso ang Ginoo sa pagdil og sala. So sana ato na masabtan. Alright? Gracious ang Ginoo pero mo disiplina siya. Sana ito na masabtan. Kaya mo ba na ipasangil sa tuwas kadaghanan? Sige, ipasay sa grasya, mapatuyang. No. Nila tinuod. Sa ingon ni Jesus, itagaan niya, kay gracious si Jesus, itagaan niya opportunity ang adulterous woman. Sa ingon niya, go and sin no more. Go and sin no more. Sana ito na masabtan. Lastly, before I close, when God gave us another chance because He is a God of infinite chances, give Him the highest praise, glory, worship, love, and commitment that He deserves. Amen ba? Tagaan gutag another chance sa Ginoo. Ug muna nga dili lisod mga laga, dili lisod magampo, dili lisod magtuon sa pulong sa Ginoo, dili lisod mo anhid sa simbahan aron mag-fellowship, magdayeg, magsimba, magkanta, knowing that we are also given another chance sa atong gracious nga Ginoo. Amen ba? Sana ato na masabtan. Another chance nga makadayeg, another chance na makaampo, another chance na makaduol sa presensya despite of our imperfections. Grabe ka gracious ang Ginoo. Kung ma-realize lang na nato, kaning tanan na itong ginabuhat dire, mo-overflow ra na sa itong kinabuhi, di nakapugson. Amen ba? Amen. Di na kinahanan tulakon, sana ito na masabtan. Alright? Sana ato anang masabtan. Gikan, sukad sa una, no?
like what He has done to all who fail Him, to all people from the Old Testament to the New Testament, and to all of us today. Despite of our imperfections, His abundant grace is our model. Amen ba? His abundant grace is our inspiration, our motivation in everything. Pag-ampo, pagbago, pag-alagad, pagsimba, paghigugma, commitment, rain or shine, ay kwarta or wala. Pero mas maayo yun kung naa. You follow? Commitment. Na kwarta or wala, mga lagad yun ko. Rain or shine, mga lagad yun ko. No? Na kwarta or wala. Pero uspo na ko, mas maayo yun ko naa. Pero naamang yun kay ginatagaan ng tagpanalangin sa Ginoo. Amen ba? Natin mga trabaho, palapakan na ito ang Ginoo. Hallelujah! Makapanginabuhi ta. Muna'y grasya sa Ginoo aron makapadayon ta sa itong commitment sa iyaha. Sana ato na masabtan. And take note, it's not out of our own effort kaning atong ginabuhat para sa Ginoo, but an overflow within us because of God's sufficient grace or special favor upon us, whom He graciously loved in Christ Jesus. Kanang kusog nga palakpak para sa Ginoo. Hallelujah! I request everyone to please rise and let's come to the Lord in prayer while natay background music. And this time, I will allow you to talk to your God, to talk to our God, because He is your personal God. And I believe in all my heart na Ginoo naghatag kanato chance na pud karon na madungog nato siya, masimba nato siya. And I know na yung mga gisulti ang Ginoo gi-remind sa tuwa karong adlaw. Wala kong masayod kung sa inyong gikinahanglan, pero nasayod ang Ginoo sa imong need. Kung gitakbo na sa Ginoo imong need karon pinagi siya mga pulong, pasalamati siya. Kung gi-remind kas Ginoo karon pinagi siya mga pulong, pasalamati siya. Kung gi-rebuke ka, kung gi-correct kas Ginoo karon pinagi siya mga pulong. Kung gi-correct ta, gi-rebuke ta, gibadlong ta, pasalamatan nato ang Ginoo karon. Maulan na ibot pasabot lang ana nga He is gracious to all of us. He loved us so much. Kung kay dili siya gusto nga magkinabuhi ta nga dili tama atong pagkinabuhi. Salamat yun tas Ginoo because His grace is so abundant. His grace is so amazing. Kung tungod kay amazing yung grasya, pwede tang mabago. And people will see Jesus in us. Thank you, Father. Talk to Him right now. Talk to Him as a child of Him by faith in Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Father God in heaven, our Abba Father. Thank you, Lord, for reminding us of your abundant and amazing grace to all of us today in Christ Jesus. Thank you, Abba Father, because na may mga times, Lord, na usahay, masipyat kami, human as we are. Pero Lord, kanunay sufficiente mong grasya sa aming kinabuhi. Forgive us, Lord, from the bottom of our hearts if there are times na wala ka namo natarong o represent sa kalibutan sa mga tao sa aming palibot simply because of our weaknesses and vulnerabilities. Forgive us, Lord. Forgive us if there are times nga naa kay gustong ipabuhat sa mua pero wa gyud namo buhatan dayon because na-overwhelm mi sa kahadlok. Nag-alinlangan mi. Forgive us, Lord, kung kami nga mga tatay na fail me at some point sa among kinabuhi, sa among role and responsibility towards our children and family. Forgive us. Sa mga mama, Lord, if they fail at some point sa among kinabuhi, forgive them. Kung sa among tanan bilang imo mga anak, Lord, if we fail at some point sa among kinabuhi, sa among Christian life, forgive us. But Lord, ingon po sa mga karong adlaw, thank you. Thank you because every time na mamuhayo magpasayo, you will forgive us. Kanunay abudansya, kanunay, Lord God, kanunay namo na madawat ang imong pagpasaylo kanamo because you are the God of infinite chances. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. And
Lord, tuguti. Kaamo mo ginang i-grab ang mga chances yung ginahatag ka namo kada adlaw from time to time. Lord, help us and guide us through the power of the Holy Spirit deciding in us that we can go but sin no more. We can go and sin no more. For your glory and honor, Lord. Thank you, Lord. Nagyo'y kanunay paglaong dahil sa mong presensya. And for those, Lord God, nga makakitaan ni na video, na piling nila, Lord, nalayo ilang presensya sa imuha, Lord, kanunay silang i-remind. Kanunay kang welcome, kanunay silang welcome sa imong presensya. Mabalik lang yun sila sa imong presence. Because you are the God of infinite chances. For those of us na nadiri karon nga wala pa tay Jesus sa atong kinabuhi, decide now, my friend. Kung igna diya sa imo while nagatindog ka, nagaampo ka, igna Ginoo, Lord Jesus, I believe in you and I accept you as my personal Lord and Savior. Isultihan ko ikaw, you will never be the same again. Eternal life, imong experience, madam. Nalaygon ka sa walay katapusan, Lord, imong himaya. Kaya mo pag-ampog, ipasalamatan ka in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and all God's people will say, Amen o Amen. Kanang kusog na palakpak para sa Ginoo. Hallelujah. Galay ko na, please be seated and